Ano mas mahirap, magpakilig or manako ng audience? Ayos yung question. Ano ba? Ay, para sa akin yung matakot. Kasi yung takot, para takutin namin yung audience, kailangan may element ka pa ng mga nasa paligid eh. Andyan yung effects, andyan yung scoring. Unlike yung mga scenes natin sa Safe Skies Archer, kami dalawa lang kasi yung scenes, tapos yun na. Patay na. Mas madali po kasi, I mean, hindi naman namin talaga minimit magpakilig. Kayo lang yung binigay na joke. Hindi. Mas madali, mas mahirap manakot kasi pag nagpapakilig kasi all we need is just each other. Tingnan lang kami, magbatuan ng lines, nuances. Pero sa pananakot kasi, kailangan feel mo na totoo yung multong nakikita mo, or sometimes camera lang yung nakikita mo pero wala ka talaga nakikita, so you have to act it out. Wala doon yung ka-eksena mo kasi multo nga siya. Ganun. So, mas maraming work na kailangan gawin para manakot. Ganun. Alright, maraming salamat. Thank you, Miss Dolly. Moving on to the Philippine star, we have Natalie Tomada. My question is for Direk. What can you say kung ano yung difference ng series nito? What will make this different from other horror series in terms of storytelling, at saka characters? So, this one, kagaya po ng mga nagawa ko in the past, ito medyo grounded din siya sa paniniwalang Pinoy. Kasi tayong mga Pilipino naniniwala tayo na pag pumupunta tayo sa mga lugar, minsan o madalas may na-attract tayong hindi natin nakikita at nasasama natin hanggang sa pag-uwi natin. So yun yung in-explore namin dito sa Sembre. Yung kaibahan po dito, nag-add po kami ng, syempre nag-add tayo ng romance, and it's a barkada movie. So kung titignan po natin yung ratio niya, nasa 70 yung pananakot, 30 kilig and all other emotions na po yun. So yun po yung gusto nating ipakita dito sa Sembre para actually it's our way din para pasalamatan yung mga fans ng Viva One sa patuloy na pagsuporta sa amin simula sa Direct in Espanya, Safe Skies Archer. So eto parang medyo fan service din namin ito para sa kanila. So malaking tulong yung kilig para ma-retain natin yung ating audience. At the same time, gusto po namin makahikayat ng more audience sa Viva One na marami na silang mapapanood sa Viva One. May road killers, gusto nila ng medyo intense action or thrilling na series. May kilig for Direct in Espanya, SSA. Then may horror na rin. So soon, mas marami pa tayong mapapanood sa platform na Viva One. Thank you, Direk. So yung tamang genre nito, horror, romance? Yes po. Thank you. Okay. Thank you so much, Miss Natalie. Ngayon naman po from Freebie Manila, we have Jimpy Anarcon right here in front. Hello po, good morning. Ay, good afternoon. For Krisha and Jerome, sorry, isa lang kasi, no? Okay. And then, ano yun? Parang sad na sila magtanong. Sorry parang po. mas naging straight Okay lang. And then, baka meron kayong masishare na behind the scene kwento na nangyari sa inyo in particular habang sinushoot yung Sembre na mas, kumbaga nagpa-develop ng kung ano mang meron sa inyo, friendship or anong relationship, gano'n. Hindi ako makakapagsalita. Last kasi na press con, na-overshare ako. Napagalitan tuloy ako. So, BTS moment lang naman. BTS moment? Ano bang mga BTS moment natin? Sobrang dami na.
siguro, kasi meron dong isang part na yung pinakakilig part nung story namin dalawa. Kailangan namin mag-usap about something na problema namin. Gano'n. So, maraming, pwede kong spoil ng konti. May slow dance kami doon. So, parang nakakakilig siya. Kasi it's very romantic. Tapos ang ganda nung ano namin, nung set, may mga flowers. Like, parang talagang may date. Gano'n. So, it's very kilig moment. BTS moment. Yun po. Thank you! Thank you so much. Kita ko na kinikilig na yung fans natin there over on the right. Parang gandang pagsama horror and romance, no? Parang magiging bipolar ka after watching the series. Okay, next up, we have from Tempo, Neil Ramos. Ayan. Salamat, TV. Good afternoon. Para po sa Rose, ma'am, magandang hapon po. Good afternoon. Saan po kayo? Dito po, malapit sa stairs. Okay. Anyway, it's been a while since we actually seen you sa isang Little Max project. And it was a surprise to see you dito sa somewhat mainstream, no? Series. I was wondering kung you decided to go away with sexy movies. Sabi ko na nga ba matatanong din. Well, opo, I think 1 year na yung last project ko with Viva Max. Actually, hindi ko naman siya kino-close talaga, pero parang gusto ko kasi mag-explore pa sa iba naman, especially na genre. So, hindi ko siya totally kino-close kasi part pa din yun ng acting eh, and ang dami ko rin natutunan habang nandun ako kasi they allow us to explore yung mga characters na binibigay nila sa amin, kaya sobrang malaking bagay po talaga yung nung panahon na nandoon ako. Pero of course, ito, sobrang saya ko dahil this year, yun nga, napayagan ako ng Viva na gumawa ng project outside, which is na sobrahan naman kasi I think in 2 months nakatatlong project ako, which is yung Lumuhod Ka sa Lupa, Sembrake, and yun, QC Alabang. So sobrang thankful po ako, pero hindi ko naman sinasabi na hindi pa. I'm sure siguro right project lang siguro yung inaantay ko. So, yeah. Thank you for asking. Thank you, Rose. Hintayin na lang namin. Salamat. Na-miss yun na po ba? Sobra. Sobra. Thank you, ma'am. Thank you. Alright. Thank you, Sir Neil. Thank you, Rose, for sharing that with us. Next up, pakinggan naman po natin from Rider PH. We have Jojo Panaligan. Towards the center. There. Thank you. Question ko kay Direk. Direk, malaking factor ang location sa horror because of the atmosphere, di ba? Nakailangan. Tell us about yung instruction nyo when you sent your team to look for a location. What were you looking for and how did you up the creepy, levels? Yung concept po kasi nitong Sembrake, meron silang nadaan ng lighthouse or parola. So kung makikita nyo sa poster, malaki yung image ng parola. Kasi doon sila nag 3 AM challenge, magbabarkada. At dahil doon, meron na nga silang mga na-attract na souls. So yung pinahanap ko po talaga na parola, yung nakakatakot na may character na po siya. And true enough, habang nag-shoot po kami, yung caretaker, ang dami niya sinasabi, na totoo daw na magnanay yung nagmumulto doon sa parola. So, ang dami niya binubulong sa amin na meron daw magnanay talaga doon sa parola. Di ko alam kung naramdaman nung cast yun. Pero habang kinukunan yung mga eksena, ayun, yung caretaker niya bulong ng bulong, nandyan sila parang ganun po. So kami hindi naman namin naramdaman, unless sila, baka naramdaman nila. Pero yung AP namin, may nakikita na naman siya sa frame na hindi namin nakikita. So baka nagpapakita talaga yung magnanay na nandun sa parola. Pwede pong malaman kung saan mismo, kung saan lugar? Sa Cape Santiago, sa Calatagan, Batangas.
Yun po yung lighthouse na pinagsutan. Salamat. Thank you po. Okay. Maraming salamat po. Okay, so dito sa Sembreak, yung parola represents the horror. May nagawa ako dati, romance naman pag parola. No? So iba-iba talaga ang take. Ano? Okay, interesting. Thank you so much. Direct, next up, from Random Republica, we have Kate Adahar. Yan, right here in front. Hi, good afternoon. My question is for Chris Rome and Hyacinth Rizal. Kasi kinabitan yung pakilig niyo sa Safe Skies, no? Ano naman yung difference nun sa dynamics ng relationship sa dynamic nung from yung last na show namin to here. Dito mas more on naging ano kami, one of the barkada. Parang naging part of barkada kami. Tapos, well, dahil sabi nga ni Direk, it's a, ano rin, parang a thank you. Kumbaga ginawa talaga siya, especially made talaga para sa mga subscribers, mga naging fans, mga na-accumulate na mga viewers na Viva One. Siyempre, hindi mawawala yung mga scenes ng mga pang sa amin, meron din sa kanila, meron din yung sa kanila, so lahat to, iba-iba. Joke kasi ako, hindi mo tinawanan sana. Hindi, ano po yung question? Yung different dynamics po, no? Nasabi naman ngayon, mag-a-add na lang ako na sa Safe Skies, mas intense talaga yung relationship nila doon. So dito parang, ano kami, demure kami. Ganun. Kasi college students din, pero more focused on the, parang may kanya-kanya kasi kaming, ang tawag dito, kinakarga na problema individually. And then, yun din, parang na yung relationship namin kung paano namin masosolve yung kanya-kanya naming problems. Ganun. Mas seryoso siya. Ganun. For yun Gab, it's also very different kasi sa Safe Skies, our characters didn't know each other yet. Pero in Sunbreak, I don't want to go into detail too much yet because I want you guys to see it and just wait. But let's just say it's a different relationship dynamic for sure. Yeah, like what she said, di pa rin talaga kasi kami lumabas ni Haya sa Safe Skies Archer together. So this is gonna be the first time that we're gonna be seen together. So, yun nga yung dynamic namin dito. We can't really go into details kasi if we tell, parang mabibigay na yung story. Pero it's a really different than Chasing in the Wild. So, but like what we said, we're really blessed na we get to work muna here before Sitaw. So, yeah. Thank you. Okay, maraming salamat, Miss Kate. Up next, from Stars Photog, pakinggan naman natin si Alan Sancon. Ito po. Galit na galit sa Photog.